Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng linggo, mga lodi, no? Tanghali na. Tanghali na. Grabe, alam nyo ba, dapat maaga ako nakapag-upload. Actually, nakapag-record na ako, mga lods. Kaya lang, mali. Mali. Pag-open ko ng YouTube ko, nakalimutan akong i-mute. So nasa kalahati na ako ng record ko, nagsasalita. Nalaman ko na lang, natapos na ako. Nung simula nung kalahati pala, sabay ako nagsasalita doon sa video ko at yung nire-record kong news. So ayan, bad trip ako. So nang sobrang inis ko, kumain muna ako bago ko inulit. Ito na yung ulit. Mga idol, grabe. Ang haba pa naman yung video ko kanina. Ayun, nakakainis. So ulit tayo. Ulit tayo mga lodi sa ating mga balita ngayon, no? So bago ang lahat, mga lods, pampagana lang, sana mag-like kayo ng video natin. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update mga lodi, no? Subscribe na kayo sa ating channel, mga idol, no? So let's go. Let's go. Punta muna tayo sa ating chart. So sa chart natin, mga idol, in-explain ko na kanina. Ayun, nakakainis. Parang pinagsasabi ko kanina. So dito mga lods, ulitin ko lang yung sinabi ko. Dahil nga parang boring pace consolidation to simula kahapon, no? Nung simula to nung na-cancel yung sa tariff ni Daddy Trump, no? Simula niyan 'yon. So nagkaroon ng spike up, spike down, and then consolidation. Big consolidation to, mahaba. No? So, dito mga idol, ako, abang-abang na lang ako dito. No, mag-aabang tayo. Alam niyo yung abangan natin, pag nagkaroon ng big move, it's either downtrend or uptrend. Saka tayo magpo-position. No? Hindi tayo magpo-position dito na, halimbawa, easy. Kasi minsan, dati ganun ako na sabihin ko na, uy, dalawa lang naman yan eh. It's either bababa o tataas. 50% akong may chance na manalo o tumama yung hula ko. So, babawasan natin yung ganun. No? Babawasan natin yung ganun. Bawasan natin yung percent na yon. So, mas maganda na hintayin muna natin gumalaw siya. Magkaroon siya ng big move. No? Sabihin na natin bigla siyang nag-uptrend. No? Kahit na mga 1% o 2%. No? Saan ba yan? Dito. So, mga 1.5%. Halimbawa na lang, kahit na 1% lang eh. Ayan. Umangat lang siya ng 1%, mga idol. Halimbawa, dyan. Umabot siya dito. Pang. Pwede ako mag-short ng konti dyan. Lagay lang ako ng stop loss banda dito. Diba? So, dyan ako mag-short. Doon ako magpo-position, no? Hindi ako manghuhula na, hindi, 50-50 lang yan. Vice versa. Ganun din, pag bumagsak siya ng konti, pwede ako mag-long, no? So, ganun yung ating plano ngayon. So, waiting lang tayo ngayong araw, mga idol. So, sana bigyan tayo ng chance, no, na makaposition ngayon. Pero sana ang request ko dito is drop para makaposition tayo ng long. Iba kasi yung diskarte ko sa long tsaka sa short Pag naka-short kasi ako, mga idol, kunyari umakyat yan. Pag naka-short ako, once na makita ko na tumama na siya ron sa support, kinukuha ko na. No? Hindi ko na hinihintay na lumaglag pa ng sobra. Kasi kapag lumaglag ng sobra yun, doon na ako mag-aabang ng long. Pero kapag nag-long ako, yan, doon ako nagtitrailing. Trailing ng take profit, no? Iba yung diskarte ko sa short at sa long, mga idol. So, mas komportable ako sa trailing. Kaya mas ni-request no? By request pala to. Kumbaga, wini-wish natin na sana mag-downtrend yung ibigay sa atin, no? Pero, kung long din naman, goods lang din naman, mas komportable lang ako sa long kaysa sa short. So kayo mga idol, saan ba kayo komportable? So ayan, mag-news na tayo ngayon. Punta na muna tayo sa ating mga balita, sabi ni Roy Mustang. No, ayan, pag-click ko nito, may in-explain kasi ako sa video Ang in-explain ko dyan sa mga bot, mga idol, no? Yung mga bot na nakaka-shadow ban. Yung algorithm ng YouTube mo, lalo na kapag, minsan kasi, di ba, ito, yan, ginanyan ko kasi to, tas hindi siya naka-mute. Hindi naman ako naka-headset, so hindi ko naririnig na nagsasalita pala tong sarili ko dyan. So dito mga idol,
maraming nagko-comment na mga bot, wag na kayo mag-interact doon kasi wala yun, binubura ko yun, mga idol. So, nung nakaraan, madami dito, di ba? So, tinatanggal ko. Kahit na onti lang yung nagko-comment, basta real person, goods yun sa YouTube. No? Pero, yung mga bot, yun yung nakaka-shadow ban. Babawasan niya yung algorithm mo, mga lods. No? Kumbaga, ilalim ka niya sa trend. No? So, mas maganda wag na kayo mag-interact. Ayun yung explain ko kanina. Simula doon, wala na. Hanggang haba na ng news ko, nagsasalita na yung sarili ko dyan. Ayan, punta na tayo dito sa news natin. Dito muna tayo sa sa local news natin, no? Sa Pinas muna tayo. Wala to kanina para ganahan lang ako ng konti. Wala dito. So, sabi dito mga idol, ayan, to yan. AI tokens era, no? The total market capitalization of AI-focused cryptocurrencies reached approximately 29.5 billion on January 5, 2026. Ito, onti lang yung mga familiar ako dito. Ito, Fetch AI. No? Ito, alam ko lang yung logo, nakalimutan ko yung pangalan No? Render ba to? Ito, render ba yan? So, list of AI tokens that soared this week as market caps hits 29.5 billion. Usually, nung nag-uumpisa ako mag-crypto, mga idol, nag-invest ng crypto, balance yung portfolio ko nun. Meron akong mga high market cap, low market cap, meron akong meme coins, meron akong AI coins. Meron nga akong Fetch AI Nanalo nga ako, nag-profit nga ako din sa Fetch AI nun Meron din akong game token, no? Ronin, Gala, Illuvium, may mga ganun ako. Binabalance ko. Kahit na maliliit lang yung invest ko, tig pa 5,000 pesos, tig 10,000 pesos sila, ganun. At least gusto ko meron ako nun. So, ayun yung nag-uumpisa ako, no? Nag-uumpisa ako mag-invest sa crypto. Pero ngayon, syempre, habang tumatagal, hindi naman bad idea yon mga lods, no? Goods din naman yun kasi hindi mo naman alam kung sino yung mga magtutudamon mga idol, no? Pero, na-realize ko na mas gusto kong targetin yung mga coins na magdadami, kunyari, mag-10x, 20x, 25x, ganun, no? Kasi yung mga meme coins, nagaganon yun, nag-100x nga yung meme coins, 2,000x pa nga Kaya lang, after na tumap nun, yung bagsak nun, ganun din. 100x, 500x din yung bagsak nun. Yung mga hype coin. 'Di ba? Pero pag mga utility coins, etong AI kasi syempre, alam niyo na adoption natin ngayon, crypto, web3, AI. No? So, kung for me, wala pa kasi akong AI coins Yung iniisip ko lang na dapat meron ako ngayon kahit mga dalawang AI coins ganyan. Pero wala pa akong AI coins ngayon, mga lodi, no? Do your own research, mga idol. Pero sa pagkakaalam ko, dito tayo sa ayan, category sa CoinGecko. Pag pumunta kayo diyan, may malalaman niyo naman, pwede kayo mag-search dito ng mga AI coins. May RWA coins, may meme coins. Diyan ako pumipili dati. May iba-iba di ba? Layer 2, saan yung AI coins? Wala po. AI agents, di yan. Mga AI coins talaga. Nalampasan ko na ba? Meme. DeFi. Made in China coins. Dito nga may kita mo lahat Made in USA. Asan na yun? Basta meron dito yan, mga lodi. Hanapin nyo lang, no? Ewan ko kung ba't di ko makita ngayon. Ayan. Basta dito nyo hanapin. Pero usually, ang alam ko number 1 nun is Render, Fetch AI, Injective. Ayun ata, Injective ata to Injective ata tong logo na to. No, Injective. Ayun. No? Hindi ko makita. Hindi naman tong AI agents Basta yun, mga idol, no? Ganun ba? dahil nawala na yung tawag dito. Nawala nang interest sa AI coins nawala na rin sa category. May AI meme pa nga Di ba?
Search nyo na lang mga idol, best AI. Meron naman siya sa Grok eh. No, so kung gusto niyo magkaroon ng AI coins sa inyong portfolio, dapat nagre-research kayo. Maraming AI coins ngayon, mga lods, no? Tingnan niyo kung sino yung mga partner, company na may hawak sa kanila, roadmap nila, ganun. No? So, ayan, ito. Pero itong Fetch AI, hindi na nga Fetch AI ngayon to eh. Hindi na yun yung pangalan, hindi na Pet yun, alam ko eh. Binago na nila yung pangalan. Simula na nagbago ng pangalan to, medyo wala, ayun o, Artificial Super Intelligence Alliance. Ayun na yung PET ngayon, mga lods. Nakabili ako nito, tandang-tanda ako, 11 pesos. No? Dito pa yan, 2024. Basta nagkabili ako 11 pesos, tas lumipad siya. No, nang nasa 100, pero nag-profit ako nasa 110 o 111, nakalimutan ko na. Basta 11 pesos ko nabili yan. Tapos nag-profit ako diyan. Tapos nag-iba sila ng pangalan, ayun na hindi ko na alam. Ayoko na sa kanya, parang ganoon. Pero goods yan mga lodi, no? Siyempre, hindi mo naman mabibili lahat eh. 'Di ba? So, ayan. Tapos, game. Ayun na, no? Sa AI. And then, eto, mga lods, punta na tayo kay Daddy Trump. Hindi, ito muna. Morgan Stanley files with the US SEC to launch ETFs tied to the prices of BTC and Solana. If approved, Morgan Stanley will be the very first major US bank seeking to issue its own spot cryptocurrency ETF, mga idol, no? So, Morgan Stanley. Pero ito yung ating news kanina na medyo humaba yung opinion ko dito. Wala na ngayon, nakalimutan ko na yung mga pinagsasabi ko dito. President Trump signed executive order to reclassify marijuana as less harmful drugs, mga idol, no? Syempre, sabi ko nga kanina na hindi nyo narinig na ito is gawa natural, no? Sa kanta nga ni di ba? Natural, walang halong chemical, purong natural, di ba? So, for me, sana maging legal din to sa Pilipinas, mga idol, itong Mary Jane, no? Kasi sabi nga nila, gawa naman ng Diyos yan, di ba? Ang pinaka-bad, yung mga puti, no? Kasi yung puti, shabu, no? Cocaine, methamphetamine, mga ganun, di ba? Kasi yon may chemical na yon, pinaprocess na yon, mga lodi, no? Hindi na siya natural. So masama na yung sa katawan. May mga halong liquid battery pa yung mga yun sa pagkagawa nun. Ito talagang herbal, no? So maraming bansa na ginagamit na to para procurement, mga idol, no? Tsaka actually sabi ko nga kanina, meron akong kaibigan na ginamit to, no? Para mawala yung sakit nung nung hindi ko na sasabihin kasi siya malalaman na kung sino siya. Tropang dikit ko yun, no? So ginamit niya, no? Talagang ang tindi, mga lodi. Nakita yung unti-unting pag-ayos, no, nung bata, lalo na sa mga epileptic, mga idol. Talagang naghanap pa nga ako kanina ng video sa unang record ko eh, kaya lang wala akong nakita eh. Yung napaka nito kasi, mga lods, nare-relax yung mga muscle, mga ganun, di ba? Yung liquid nito, yun yung galing ng ginawa nun eh. Ginawa ng tropa ko yun eh. Ginawa niya liquid, tapos sinalo niya sa gatas. So, ang lupit, mga idol. Ang ganda ng epekto, no? So, sabi nga nila, kaya daw ito ginagawang illegal sa mga bansa, iba't ibang bansa, tulad ng Pilipinas. Kasi, syempre, mababawasan yung mga magkakasakit. May mga sakit talaga na, yung lalo na yung mga karaniwang sakit, mawawala. No, ang laki ng kinikita ng gobyerno, no, sa mga pharmacy, mga loads, no. Kaya once na unti na lang yung magkasakit, mababawasan yung kita nila. Kaya ang ginagawa daw, no, mga kwento-kwento, ipagbawal to, mga loads, no. Kasi pag ginawa mo legal yan, mababawasan na yung may sakit, mga idol. Ako, sangayon ako dito na maging legal siya. Good for America yung ginawa ni Trump dito. Pero for herbal reason, hindi para sa sa bisyo nyo, mga idol, no. Pangit na yun pag ginawa ang bisyo, mga lods, no. Pampagaling, no. Dapat nga may daily dose ng ganito no. Hindi, kumbaga parang lang, para maiwasan lang, 'di ba, sabi, 1 apple a day keep the doctors away. Ito joke lang to
One stick a day, oh. The doctor's away. Hindi, mas mabisa yung liquid mga idol. Subok na yun, no? Hindi lang natin alam kung paano gagawin. No, pero ako goods ako dito, mga lods. Sa herbal hindi sa bisyo, mga idol, no? Herbal, for herbal purposes. Ayun yung aking ano dyan. Medicine purposes pala, herbal ako ng herbal. Medicine purposes, mga idol. Ayan. Ayun ang aking ano dyan. Sana maging ganito na rin sa Pilipinas, mga lods. No? Kasi kahit na illegal sa Pilipinas yan, basta gusto mong kumuha niyan, makakuha ka niyan sa mga street, mga lods, no? Kaya wag, for me, gawin na lang nilang legal for medicine purposes, no? Hindi sa bisyo. O, ayan. So, Wells Fargo, mga lodi, now uses Bitcoin as a collateral loans. No, kung titingnan nyo, o kung babalikan nyo dati, mga idol, sinusumpa nila ang crypto o ang Bitcoin. Bitcoin lang kasi talaga sikat na crypto nun, no? Sinusumpayan ng mga bangko, mga lods, no? At talagang pag naririnig nila yan, kalaban ang turing nila sa Bitcoin at sa crypto. Ngayon, dahil nga hindi nila, sabi siguro nila, if you can beat them, join them. If you can beat them, partner with them. O use them, mga idol, no? So ngayon, talagang ina-adapt na nila yan, no? Hindi lang bangko, mga idol, no? Mga institution, mga business, talagang ina-adapt na yung Bitcoin. At sabi nga dito sa comment, mass adoption happening right in front of us, mga lods, no? Siyempre, imagine, dati kinasusuklaman nyo, ngayon, dahil kapag di nyo inadapt, mapag-iiwanan kayo, kainin nyo na yung pride nyo at i-adapt nyo na ang crypto o ang Bitcoin, di ba? So, antindi, mga lods, ginawa na siyang collateral, di ba? So, sabi nga natin, hindi lang bangko, pati mga big companies, institution, Walmart will now accept Bitcoin payments, no? So, ayan. Sabi ko nga kanina, parang ang weird nito na magbabayad ka, lalo na kung mag-ano ka lang, mamimili ka lang ng mga maliliit na bagay, no? Kunyari, bibili ka ng sapatos, ganito, ganyan, mga gamit sa bahay. Hindi mo na kailangan magbayad ng Bitcoin mismo. 'Di ba? I-convert mo siya sa stablecoin. Kaya nga tayo nagkaroon ng Genius Act ngayon, mga lodi. Napakaganda ng Genius Act. Importante 'yon, mga lods, no? Sa mga stablecoin. So, maski ako mga lods kunyari bibili ako ng sapatos, ng gamit, hindi ko naman pambabayad yung XRP ko mismo, 'di ba? Kumbaga, i-convert mo siya sa stablecoin and then saka mo siya ipambayad. 'Di ba? Mamaya nakapila ka pa lang dun sa cashier, biglang mag-down yung market. Sobrang volatile. Kanina afford mo, ngayon hindi mo na afford, bumagsak. So, mas maganda, sa bahay ka pa lang, convert mo na. 'Di ba? Convert mo na sa stablecoin and then saka mo ipambayad. So, good news to, mga idol, kasi Walmart, napakabigat na company niyan. If true, that's massive. Retail adoption doesn't get more real than Walmart. O, di ba? Di ba yung Walmart parang pure gold yun sa atin, mga ganun, di ba? So, antindi, di ba, mga idol? Grabe news natin ngayon, puro good news. Mga lods, no? Good news kay Trump, sa adoption ng Wells Fargo, no? Ng Walmart. At eto pa, the wealthy are using crypto to buy real estate. Dito sang-ayon ako, mga idol, na ipambayad yung crypto pag mga bultuhan, mga malalakihan na. Mga loads, mga malakihang bayad, which is good yun mga idol kasi paano ko, kumbaga mas less hassle, 'di ba? Kung tutusin, halimbawa ikaw magbibili ka ng kotse, bibili ka ng bahay o ng mga real estate, mga lupa, kahit ano. Tapos, yung crypto mo i-convert mo pa sa payat, dadaan ka pa sa bangko na nagko-convert ng ganito, ng ganyan. Which is sobrang hassle. Ngayon, pwede mo na lang, sige, may crypto ka ba? Bilang kita na bilhin ko yung bahay mo, 10,000 XRP, ayan, scan mo, pasok agad, mga lods, no? Less hassle, mga idol, lalo na pag mga malalakihang bayad, hindi yung bibili ka lang ng grocery, mas maganda dun, stablecoin. Hundreds of wealthy investors are using crypto to purchase property across Europe. Brighty co-founder Nikolai Denisenko reveals the firm has already brokered 100 plus real estate deals for HNWIs using crypto o high net worth individuals. Tama ba? High
network individuals. Alam ko yan, mga big time yan, mga Lodi, no? Mga mayayaman, no? So sila, pwede sila mag-trade ng crypto to crypto. 'Di ba? O sige, bilhin ko na yan, 2 Bitcoin. Pang, o di ganun. Ganun lang mga Lods, madali, walang hassle. No, kumbaga tao sa tao o company o bank sa tao bibili nila yung gantong real estate, di ba? 'Yun maganda 'yun, mga Lodi, no? So, napakaganda nito lalo na sa UK, mga Lods, no? Naalala ko na naman yung UK, mga Lodi, kung ano yung inadapt niya noong nakaraan, di ba? Binalita natin. Ripple X, oh, yaman na. Basta 'yun. Ayan, ganda ng news na to, mga Lods, no? Puro good news tayo, mga idol, Antindi ngayong Sunday. Although medyo, dahil nga weekends, mga idol, asahan nyo na napatay yung market pagka ganyan eh. Medyo, kaya nga nagkakaroon tayo ng pulse move Monday eh. Kasi, yung weekend talagang medyo dead, no? Simula Friday ng gabi yan hanggang Sunday ng gabi. Medyo mabagal yung galaw, no? So, maghihintay na lang tayo dyan. No? So, puro good news pero walang galaw, no? Ito naman, isa pa. ARK Invest founder Cathie Wood said the US government may soon start buying Bitcoin to build out its national reserve. Ito, hindi ko alam kung goods to, mga idol. Pero, ang alam kong record na hawak ng US government, nung una, mga nasa kulang-kulang 200,000 Bitcoin. Ang hawak nila, yun yung mga nasis nila, kasama dun yun sa sa kay Rich Uldrich yung gano'n, 'di ba? Pero nung hinuli nila si Nicolas Maduro, no? Meron siyang Bitcoin, mga idol, no? Ang sabi-sabi nga nasa 600,000 yung pwedeng makuha ng US na Bitcoin sa Venezuela, mga idol. So kung mangyari yun, mga Lodi, almost nasa 800,000 na yung Bitcoin ng US. Mas malaki na sila sa MicroStrategy at sa BlackRock, mga idol. Malapit-lapit na sila sa sa bilang ng hawak ni Satoshi Nakamoto na 1.1. Alam ko 1.1 hawak ni Satoshi. So malapit-lapit na. Pangalawa na sila sa may pinakahawak na Bitcoin, no, na bilang ng Bitcoin. Ngayon, kung totoo tong sinasabi ni Cathie Wood na soon they will start buying Bitcoin to build out its national reserve, baka bago mag 2028, nasa 1 million na rin yung hawak ng US na Bitcoin, no? Nagagamitin nila sa reserve, which is napaka-bullish nun, mga Lodi, lalo na kung yung Bitcoin maxing ka. Imagine yung dating kalaban ng crypto na government, ng nasik na si Gary Gensler, na kinokontra yung Bitcoin para sa government. Huwag nyo kanya, masama yan crypto na yan. Ngayon magiging isa na sa may malaking hawak na bilang ng Bitcoin sa buong mundo. Imagine, mga idol. So napaka-bullish, mga Lods, di ba? First ignore, then mock, then added to reserve, same adoption curve, di ba? So napaka-bullish niyan, mga Lodi. So punta naman tayo dito. So ito, minamark lang yung Q1. So 11 days pa lang tayo ngayon sa ating New Year, no, na 2026, mga Lodi. Ang Q1 natin hanggang March, no, January, February, March, no. So wala pa, matagal-tagal pa to. So sa ngayon 3% tayo, kulay green, mga idol, no. Grabe yung 2013, 500 no, 5x, mga Lodi, no. Tignan natin yung mga susunod na buwan kasi itong Q1 na to, 3 buwan to di ba? So ngayon nasa green na tayo. Sana maumpisahan ng green at matapos ng green. Pero sa tingin ko, hanggang quarter 4 yan green. Idol, hanggang quarter 3, sabihin na natin. Hanggang quarter 3 green, at sa quarter 4, ano na to, bear market na. Idol, no? So, ayan. Punta naman tayo dito, nako, matindi to, mga Lodi, no? May chance kayo manalo ng isa sa mga mananalo pala ng $1 million prize pool, no, ng Moco HQ. Sabi dito, want to grab your share of the $1 million prize pool of Moco HQ Grand Arena? Reply with Grand Arena and we will send you a DM with the perfect guide to get you started when it's released, no? So
magkakaroon ata ng tournament, mga idol, yung Moku HQ. At wala tayong idea kung ano yung magiging gameplay dito, kung anong laro pa siya. Kaya sinabi dito, mag-comment kayo ng Grand Arena at i-DM kayo para sa perfect guide. No? So maraming comment dito. Ayan, si Hantaw, mga idol, isa sa mga medyo nakachat ko to noon. Isa to sa palaro sa akin, no, ng LAN game sa Axie Infinity. Piniem niya ako noon. Na actually ako ba nag-PM, nakalimutan ko eh. Hindi ko alam eh. Siya nag-PM ata na sinabi niya na nag-offer siya na gusto mo bang laruin o ipakita, i-content ang LAN game? O, ayan. So sabi ko, yes po, master. Ayan. So, pinalaro. Kaya nagkaroon tayo ng content na LAN game nun eh. Dahil sa kanya. So ngayon, nag-comment siya rito. At syempre, nag-comment din si Jeblo. Ayan, malay nyo, mangyari ulit yun, no? Na makontent natin tong Moku HQ. 'Di ba? So, goods na goods, mga idol. So, malay nyo, magkaroon tayo ng chance manalo ng $1 million. So, tapos magkaroon tayo ng chance mag-EB. Dahil tayo, pag nanalo tayo ng $1 million, magkikita-kita tayo, no? Magkikita-kita tayo sa Philippine Arena. Oh, yun tayo magiinom. Mga idol, pag nanalo tayo $1 million. Okay, so, kung gusto niyo sumali, mga Lodi, no? Kung meron kayong X account o Twitter account, mag-comment kayo ng Grand Arena rito para sama-sama tayo. Malaki yung chances pag marami tayong sumali, di ba? So, ayan, no? Goods na goods, mga Lodi. Like a boss. Like a boss. Ayan, kita-kits tayo dyan, mga Lods, no? Kasi, kahapon pa ata to. Ngayon, hindi, kaninang, kagabi ata. Ayan. So, ngayon lang tayo nakapag-comment. Sana mapili tayo. Alam mo kaya nila, pala nasa, ko ba yung aking YouTube channel? Yan, may YouTube channel pala ako dito eh. Siyempre kapag tinignan nila, sino ba to? Tingnan nga natin, content creator ba to? O sige, salima yan, para content niya. Ayan, di ba? So, goods na goods, di ba? Eto mga idol, eto goods to sa Ronin. Pero dito bad, mga lods, no? Eto, kakakita ko lang nito, mga idol eh. The lands of Axie Infinity fall below $100, mga idol, no? For those who always wanted to play, the success of Sky Maybe's homeland might be a good time if you have those dollar bucks to spare. Imagine, mga idol, meron ng $98 na na land. Mga idol, ng katabi niya pa yung forest, oh. Pag kulay green niya, parang may mga puno. Mahirap kasi magland na malayo yung lalakarin mo kapag magpa-farm ka ng something eh. So, maganda yung map na to kasi meron siyang land and then meron siyang may rito. Tawag dito, mga puno-puno yan. Makapag-mine ka dyan eh. So, ayan. $98. So, mga Lodi, gravities. Bili kaya ako. Mga idol, tingnan ko nga dito, land. Ay, wala na, bumalik na. Pero maliit lang din to, mga Lodi, 102 lang, 102. Siguro nabili na yun. Pagka-post no, nabili na agad, mga idol, no? $98 eh. Siguro binili niya yan, tapos bibenta niya rin agad ng mas malaki. 102. Ang daming 102. Mga idol, no? Which is magkano to? 6,000 pesos? Sabi ko nga, yung presyo ng land dati, mga idol, nasa 300,000 pesos. Ngayon, mabibili mo na lang siya ng 6,000. Grabe. Grabe, no? So, ayan. And then, eto, mga idol, no? Medyo, sabi dito, na-news na natin to kahapon eh. US SEC removes crypto from its 2026 priority risk list. Bullish for crypto. So, tinanggal na nila yan, mga Lodi, no? Pero kaya ako to ni-news kasi si ZZ, no? Si Chang Sheng Piao, I could be wrong, sabi niya. Pwedeng mali ako, but super cycle is coming, mga Lodi, no? Siyempre, bullish yan. Si ZZ yan eh, mga Lodi, di ba? Kung hindi naman magsasalita ng ganyan-ganyan, hindi niya minimin. I didn't mean it, no? Di ba? Yung ganun. Pero ito, sa tingin ko, talagang pinus niya to dahil alam niya na ngayong 2026 pwede maging bullish, mga idol, no? So, sa akin, bullish din ako ngayong 2026, katulad ng pagka-bullish ko ng 2025 na hindi nangyari. So, syempre ngayon, bullish tayo, mga Lodi, no? Iba yung pakiramdam ko ngayon, actually.
Dati, so, bullish ako, sobrang ingay ko. No, ay bullish, lagi kong sinasabi, bullish ako 2025. Ngayon, bullish ako pero gusto ko tahimik lang. Mga lods, no? Pero mas bullish ako ngayon kaysa ng 2025. Kaya lang, dapat tahimik lang tayo. Loki. Loki lang, mga lods, no? Oh, last news natin. Justin, Ripple stablecoin, RLUSD, is now being used as a collateral for BlackRock and cross-border payments, mga lodi. Ito yung kanyang document, mga lods, no? Ayan. No, naulit na naman, no? Pinost pala to ng Watcher Guru. So ayan mga lodi, no, for me ngayong araw na to, dahil nga weekends mga lodi, medyo patay yung market pero marami tayong good news mga idol, no. Ayan, mga adoption, mga promising news mga idol. So lalo na tong Moku HQ. So sana mapili tayo diyan mga lodi. So kung gusto niyo ng ganito, everyday two videos update tayo, no? Sana mag-subscribe kayo at syempre like niyo yung ating video mga idol, no. So sa ngayon lang yung news natin. Ilang minuto na ba? Oh, grabe, 31 minutes. So goods na yan. Mga lods, kanina parang mas mahaba eh. So ngayon, napakaganda ng news natin. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Mamayang gabi basa tayo comment, okay? Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up? walang lakas.